back sa The Score. Nagwagi na naman ang Philippine Dragon Boat Team sa isang prestigious na international event. Nanalo ng 2 gold medals ang ating Dragon Boat Team sa first Dragon Boat World Cup na ginanap sa Fuzhou, China. Napanalunan ng kupunan ang 100-meter and 500-meter premier mixed events. Nakakuha din ng silver medal ang team sa 200-meter standard event. And to tell us more about their experience sa first Dragon Boat World Cup, kasama natin ang national team members na sina Marcia Cristobal, Mr. Manuel Maya, Judith Hakim, Mr. Suhod Hakim, at Miss Raquel o Mr. Raquel Espinosa. Magandang gabi po sa inyo at congratulations! Congratulations! Malaking karangalan na naman ito para po sa ating bansa. Number 2 in the world. Yes. Tina. In the world, ha? Among 16 national teams sa Dragon Boat na nag-compete sa kauna-unahang World Cup ng Dragon Boat sa Fuzhou, China. So, kausapin natin ang presidente ng Philippine Dragon Boat Federation, si Ms. Marcia Cristobal. Ma'am, kwento mo naman sa amin yung buong experience nyo sa Fuzhou, China, winning those 2 gold medals and that 1 silver medal, pati yung bronze medal. Actually, nung unang araw, dumating kami doon, 12 noon. Okay. And then, kailangan na namin sumabak ng laban kasi yung start ng first race is 1:30. We don't have the choice. Dala-dala na namin yung aming mga bagahe from Xiamen to Fuzhou. By bus lang kami 4 hours. Tapos, sumali kami. Tapos, kahit pagod, there's no choice. Kailangan talagang lumaban. Nandun na kami. Tapos, based dun sa in the next few days, naging masaya at saka even kami lang, walang supporter, walang Pilipino. Naging yung determination ng team, gusto talagang manalo. Talagang every minute, every seconds na dumadaan sa buhay namin nung nandun kami, we make sure na makapag-accomplish kami, ma-achieve namin yung goal namin, kaya kami nandun sa World Cup. Kung babalikan po natin yung naging 2 golds ng ating team, yung 100-meter Premier Mixed Event and yung 500-meter Premier Mixed Event. Pag sinabi pong mixed, ano pong ibig pong sabihin po nung mixed? Ang mixed category composed of 6 pairs na lalaki, 4 na pares na babae, and then we have the drummer and the steersman. So, kailangan, in order to win, kailangan synchronize kayo. Kung ano yung lakas ng lalaki, kailangan masabayan ng babae. Oo, kasi kanina na ano nga yung napukaw ng aking pansin yung mix. Kasi ibig sabihin, dapat pare-pareho ng disiplina, mapababae, mapalalaki, ano? So, ano po ba yung usual na ginagawa yung paghahanda pagdating po sa ganito, yung mga coaches po natin, yung mga sa drummer natin, sa paddlers natin, paano po natin ito nape-prepare? So, bago po tayong sumabak sa laban, meron tayong tinatawag ng yung selection sa national team. Kung baga selection ginagawa namin, pinipili namin yung mga pwede namin dalhin doon. Tapos pinaghandaan namin mga siguro itong laban na ito, mga 2 buwan po namin ininsayo. So yung ibang member ng team, gaya ng Philippine Air Force na women's team, bale huli na po sila dumating. Mga late na 1 week before umalis, saka sila dumating. Kagaya ko rin po na bilang isang drummer at saka coach ng team, dahil sa late dumating ang aming DS order galing kasi composed po kami ng military. So ako sa Philippine Navy. Sila kami, 3 po kaming lalaki dito sa Marines at saka sa Navy. Ang iba po Air Force. So dati na po kaming nag-iinsayo bago kaming lumaro doon. Kaya lang naipon namin yung mga atleta namin. Malapit na yung laban kasi wala pa po silang DS pa noon. Kaya huli na po namin itong na-ensayo yung bilang na magkaroon kami ng mixed team doon sa competition na yon. So, more or less po yung training namin sa yung sa mix, mga 5 araw lang po. Although yung bago kami pumunta sa sa Asian Championship naman sa Macau, medyo matagal-tagal din po yung training namin doon, mga 2 linggo. So, yung malakas lang po talaga doon na training namin ng mga 2 buwan, mahigit yung lalaki po, yung men's team.
So, yun po, ang pinaghahandaan namin talaga yon kasi alam namin yung kalaban namin doon hindi basta-basta. Kasi nandoon po yung European team tulad ng Hungary, Russia, Czech Republic, Germany, at saka yung Great Britain, Canada, USA. So hindi po silang basta-basta na mga kalaban. Kaya talagang pinagtuunan namin nagpansin yung training bago kaming pagdating namin galing Macau, bago kami ulit mag-World Championship. So pinahirapan namin sila sa training kasi alam namin kung ano ang mangyayari doon. We are talking about 16 teams, hindi ba po? Ang 16 sumali. national teams sa World Cup. Sila talaga ang nag-top dun sa 16 na At yun. syempre, si Sir Suhod, siya yung drummer Yes. / coach. So siya yung nasa unahan ng bangka. As well as kanyang asawa na si Ma'am Judith. Sa women's team naman, kayo po yung drummer at coach, di ba? Opo, opo. Yes. Pag-usapan naman natin yung pag-motivate ng mga paddlers. Kasi 20 paddlers yan. Dapat synchronize Yes. lahat. Ano ba ang role ng isang drummer at paano nagiging synchronize lahat ng tao sa boat? Bali, for us po, yung Dragon Boat is actually the ultimate team sport. Actually, more than basketball pa nga. Kasi we have no star player, kailangan talaga synchronize, uniform yung movement. Tapos in terms naman po sa bangka, wala po kaming parang standard na stroke rate. Kumbaga, meron po kami tinatawag na starts, kumbaga yung paano i-jerk yung boat na mag-move forward siya ng mabilis. Meron din po kami tinatawag na long strokes, na mas mahaba po siya sa reach, mas hinahagod po yung Mas tubig. malayo. Tapos meron din po kaming tinatawag towards the finish line na last kick po. So, yun po yung trabaho po ng, basically ng drummer na sa bawat distance po na event, dahil may 400 meters, may 1,000 meters, meron po kaming programa sa loob ng bangka. So, yung po, kailangan po ma-motivate mo yung, in a span of, that's the shortest 20 to 40 minutes of your, 40 seconds of your life na halos hindi ka humihinga na kailangan, pati yung paddler, united kayo sa ano nyo, parang focus kayo dun sa race. Kasi kanina po, medyo napanood namin yung sa 100-meter Premier Mixed event. So, nagtapos po ang Philippines sa 23.445 seconds. Dikit po ito sa Canada na nag-place ng second na 23.825. Ang China naman po na third, na siyang host naman po nung competition, 24.049. So, talagang magkakadikit. Actually, that's the first time po na in-include yung event na yan, yung 100 meters. Parang, kumbaga, that's the, kumbaga sa athletics, Usain Bolt event, diba? So, dati po ang world record po ng federation namin sa 200 meters. We mark po na 40.02. Hanggang ngayon po, unbeaten record po yun. We established that sa Prague, Czech Republic po, noong 2009 World Championship. That's why yung Philippines po is among the top teams sa mundo po. Kaya Kapag po ganun ba, kapag nasa loob na ng boat, nakikita pa po ba ng paddlers o dapat ba inaalala pa nila kung sila ay nauuna o nahuhuli o responsibility po yun ng drummer sa harap? As a paddlers, hindi na po namin inaalala yung sa kabila kasi nasisira po yung focus namin. So kung ano po yung binigay na strategy na napag-usapan namin sa team. Kasi before kami bababa, kailangan napag-usapan na namin yung gagawing strategy para naka-mindset na sa amin, sa mga paddlers yun. So kung mag-i-start kami ng ganito, hindi na po namin tinitignan yan. Although nakikita namin sa gilid dahil sa peripheral vision, nararamdaman mo, ang inaalala lang namin kung anong ibibigay na command ng drummer, yun yung gagawin namin. For example, sa start, mag-i-start kami ng halimbawa 30 stroke na mabilis, then power long sa gitna. Kung anong ibigay niyang command hanggang sa matapos, yun yung gagawin namin. Wala po kaming pakialam kung ano man po yung... Okay, so talaga nakafocus sila. So parang ang pressure nasa drummer. Power couple pala itong mag-asawang hakim, Pero ano? syempre, Tina, kung meron tayong drummer, meron tayong paddler, meron tayong steersman, Yes. si Mr. Raquel Espinosa. Ayan, Sir Raquel, ano naman ang future plans ng Philippine Dragon Boat Federation? From now, continue pa rin kami sa pagpapractice, sa paddling, at saka mga international competition. We are looking this coming mga international, no? Nandun po kami. As a
steersman, no, malaki po ang responsibilidad ko at napakahalaga kasi nandito po ang buhay sa akin ng bangka. Yes. Hindi pwede iliko. Kung lumiko mang kunti, magkaka-staggered, mababawasan po yung milliseconds. Baka yun pa ang ikatalo namin. So, I don't know, my left and right, China man siya, Canada, anong country man siya, gagawin ko ang trabaho para sa bayan ito, para sa bansa. Mabuhay po ang bansang Pilipino. Ayan. So, just to conclude, Miss Marcia, mensahe na lang po natin sa mga kababayan natin and lalong-lalo na po dun sa mga kabataan and yung ibang individual po na gusto rin na masubukan yung ganitong sport at maranasan yung ganitong disiplina ng inyong team. Okay. Ang aming dock site sa between Manila Ocean Park and Manila Hotel, open po kami doon. Just drop by if you have time, if you are interested to be a dragon boater in the future. Tuesday to Sunday, meron po kami doon. Punta lang ho sila kung anong team yung gusto nilang salihan. Welcome sila, and then pag na-improve sila, they can join the so-called PDBF Elite Team. So once again, congratulations sa ating gold medalists sa kauna-unahang Dragon Boat World Cup sa China. Ma'am, maraming salamat po. Salamat po sa inyo Congratulations lahat. po sa inyo.